Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong hindi lang basta nakakakilabot, kundi punong-puno rin ng aral na dapat nating tandaan. Ito ay ang kaso ng isang dalaga na ang tanging hangad lang ay mabuhay ng marangal, ngunit natapat sa isang lalaking mapagsamantala at malupit. Nangyari ang trahedyang ito sa isang tahimik na boarding house sa Siamis West Java. Ang bawat detalye ng kasong ito ay magsisilbing babala sa atin, lalo na sa mga kababaihan na sa likod ng isang matamis na ngiti at mga pangako ay maaaring may nagtatagong isang halimaw. Paano nga ba humantong ang isang relasyon sa isang madugong gabi? Mabibigyan kaya ng katarungan ang pagkamatay ng biktima? Kung nais mong malaman ng buong detalye, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all, para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Eli Kasim Zakaria Amrula o mas kilala sa palayaw na Eli ay isang 30 years old na lalaki na tila maayos naman ang buhay niya sa labas. Nakatira siya sa isang paupahang silid sa Pabuaran, Siamis. Nagtatrabaho siya bilang isang daily laborer at paminsan-minsan ay rumaraket bilang online taxi driver para may pandagdag sa gastusin. Sa paningin ng kanyang mga kapitbahay, si Ellie ay isang social butterfly, palakaibigan, laging nakatambay sa mga coffee stall at madaling kausap. Ngunit sa likod ng maskarang ito, may itinatago siyang madilim na record. Si Ellie ay 3 beses nang ikinasal at 3 beses din na nauwi sa hiwalayan ang kanyang mga relasyon. Mayroon siyang 2 anak na naiwan sa kanyang mga dating asawa. Ang totoo, si Ellie ay kilala sa kanyang mga naging asawa bilang isang lalaking mainitin ang ulo at higit sa lahat, mapagsamantala sa pera. Imbis na siya ang magbigay ng pera sa pamilya, siya pa ang laging humihingi at umaasa sa kanyang mga kapareha. Sa kabilang dako, nakilala ni Ellie sa social media si Wina Megalastari, isang 23 years old na dalaga na taga Kisadap Village. Si Wina ang nag-iisang babae sa 5 magkakapatid, kaya naman mahal na mahal siya ng kanyang pamilya. Si Wina ay inilarawan ng kanyang mga kaibigan bilang isang masayahing tao, ngunit napaka-pribado pagdating sa kanyang mga problema. Hindi siya palareklamo at mas pinipili niyang sarilinin ang lungkot. Pagkatapos niyang mag-aral, nagtrabaho siya sa Kuningan Regency. Araw-araw siyang bumabiyahe ng halos 2 oras papunta sa trabaho para lamang makatulong sa kanyang pamilya. Noong huling bahagi ng 2024, naging malapit ang dalawa. Dahil sa husay ni Ellie magsalita, naniwala si Wina na ito ang lalaking magmamahal sa kanya ng tapat. Noong December 14, 2024, opisyal na naging magkasintahan ng dalawa. Dinala pa ni Ellie si Wina sa kanyang pamilya, kaya naman nakuha niya ang tiwala ng dalaga. Ngunit hindi nagtagal, lumabas ang tunay na kulay ni Ellie. Nagiging agresibo siya kapag hindi agad nakakasagot si Wina sa mga chat. At ang mas masakit pa, sa tuwing lalabas sila, si Wina ang laging gumagastos. Sa loob ng 4 na buwan, unti-unting hinuthutan ni Ellie si Wina hanggang sa umabot ito sa 5 million Indonesian rupiah o katumbas ng humigit kumulang 18,000 pesos. Nang mapagtanto ni Wina na ginagamit lang siya, nagpasya siyang makipaghiwalay noong April 2025. Kahit hiwalay na sila, tila hindi pa rin tinatantanan ng kamalasan si Wina. Ang kanyang kuya, na hindi alam na wala na sila ni Ellie, ay nagpadala ng 500,000 Indonesian rupiah o 1,800 pesos sa bank account ni Ellie
para ibigay sana kay Wina. Nang malaman ito ni Wina, sinubukan niyang bawiin ang pera. Pero blinak siya ni Ellie sa lahat ng social media. Dahil sa galit at sa kagustuhang makuha ang perang pinaghirapan ng kanyang kapatid, pinuntahan ni Wina si Ellie sa boarding house nito noong gabi ng April 12, 2025. Doon ay nagkaroon sila ng matinding sigawan. Sa gitna ng pagtatalo, nagdilim ang paningin ni Ellie. Pinagbubugbog at sinipa niya ang kawawang dalaga hanggang sa mawalan ito ng malay sa tapat ng pinto. May isang kapitbahay na nakarinig sa ingay, pero sa kasamaang palad, hindi ito nakialam dahil inakalang simpleng away magkasintahan lang ito. Dahil sa takot na makulong at isumbong ni Wina, nagpasya si Ellie na tuluyan na itong patahimikin. Sinakal niya si Wina mula sa likod. Sa sobrang lupit ni Ellie, sinubukan pa niyang saksakin ang dalaga pero nabali ang kutsilyo. Sa huli, tinapakan niya ang leeg ni Wina ng buong puwersa hanggang sa ito ay mabali. Matapos ang karumaldumal na ginawa, tila walang konsensya si Ellie. Lumabas pa siya para magkape sa paborito niyang tindahan para magpalamig ng ulo. Pagbalik niya, kinuha niya ang SIM card ni Wina at nagpadala ng mga pekeng mensahe sa pamilya nito para isipin nilang buhay pa ang dalaga. Binalot niya ang katawan ni Wina sa plastic at tela, itinago ito sa likod ng boarding house at mabilis na tumakas. Makalipas ang ilang araw, isang masangsang na amoy ang nakabulabog sa mga kapitbahay. Nang siyasatin ng mga pulis ang pinanggalingan ng amoy, tumambad sa kanila ang isang malaking plastic na may nakabalot. Sa loob nito ay ang naaagnas ng katawan ng nawawalang si Wina. Nang madiskubre ang katawan ng dalaga, hindi nag-aksaya ng oras ang mga otoridad. Noong April 18, 2025, natunton at naaresto si Ellie. Sa harap ng korte, napatunayan na hindi lang ito basta bugso ng damdamin, kundi isang planadong pagpatay. Noong October 21, 2025, binabaan ng hatol si Ellie. Siya ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ang trahedyang sinapit ni Wina ay isang paalaala sa atin na ang pag-ibig ay hindi dapat humahantong sa pananakit at pananamantala. Sa mga kababaihan, maging mapanuri sa mga taong pinapapasok ninyo sa inyong buhay. Kung ang isang relasyon ay nagsisimula na sa panggagamit ng pera at pananakit, huwag matakot na humingi ng tulong at lumayo agad. Naway magsilbing boses ito para kay Wina at sa lahat ng mga biktima ng karahasan. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Wina at Ellie. Ako po si G. Maraming salamat.